Kung kailan planado na ang lahat, tsaka pa ako makakatanggap ng masamang balita. Dear Madam Native Filipina, ako po ay isang single mom na mayroong isang anak sa Noipi. May boyfriend po ako ngayon na isang AFAM taga UK. 74 years old na siya at ako naman ay 27 years old pa. Nag-umpisa po ang aming relasyon last year, April 16, 2024. 9 months na po kami ngayon. Last September 2024 ay nagdesisyon siya na maghanap daw ako ng apartment, yung parang kondo. Tanungin ko daw kung magkano ang presyo. At yun na nga madam, fast forward, nakahanap agad ako at sinabi ko kaagad sa kanya. Sinend ko sa kanya ang mga details about sa price and how to book. Nag-agree naman po siya kaagad sa price na 2,460 per day. Bale, mag-rent po siya ng 42 days at nagbayad na po pala siya ng 110k, full payment na po yon. Para po madam, hindi na siya mamumroblema sa renta kapag pupunta na siya ng Pilipinas. Sa totoo lang madam, hindi po ako nanghihingi sa kanya ng pera at hindi rin po ako nagtatapik tungkol sa pera. Kusa po siyang nagsasabi sa akin kung anong trabaho niya, anong ginagawa niya at kung saan siya pupunta. Ayun na nga po madam, siguro po ay naawa siya sa akin dahil single mama ko. At wala din akong trabaho. Nakatira lang po ako sa mama ko. At ang sabi niya madam, maghanap ka ng may PayPal para makapagpadala ako ng pera para makatulong man lang at kahit papaano'y makakain ng maayos at mabilhan ng vitamins at gamot ang anak ko. Bali, 5 months later madam, nagkaroon na nga ako ng PayPal. At doon po siya nagpadala sa akin ng 4,000 every 2 weeks. Ang sabi ko sa kanya, bakit ang laki? Baka sabihin ng kapatid o mga kaibigan mo na pinipirahan kita. Sabi niya naman ay kusa niyang ibinigay. Dahil po, good girl ako. Never po pala akong nagpaawa sa kanya. At nitong December lang ay nagpadala siya sa akin ng para sa panghanda ng Pasko at pang-treat sa labas kasama ang mga magulang ko. Pinasahan ko siya ng mga pictures namin na kumain sa labas madam. At masaya naman siya nung nakita niyang masaya ako. Ayaw niya kasing makarinig ng sad story sa life dahil hindi niya daw naranasan yon. Napamahal na po ako sa kanya kahit malaki ang age gap namin. Kaya naman pupunta siya ng Pilipinas dahil gusto niya akong makita ng personal at makilala din ang mga magulang ko pati na rin ang anak ko. Masaya naman po ako sa mga sinasabi niya dahil alam kong totoo yon. Ang problema nga lang po madam, noong December 20, 2024 ay hindi na po siya nagparamdam at hindi ko na po makontak. Biglang may nag-chat sa akin ng sorry, hindi ko ma-login pabalik ang aking account. Nag-isip kaagad ako na baka si AFAM ito. Kaya naman nireplyan ko ng who is this? Ang sagot naman ay kapatid niya to, sorry, wrong send. At tinanong ko kung nasaan ang kapatid niya. Ang sagot naman niya ay hindi ko alam. Tinanong pa ako kung nag-away ba kami. Sinagot ko naman na hindi kami nag-away. Ngayon tinawagan ng kapatid niya ang isa pa nilang kapatid na babae. At ang sabi ng kapatid niyang babae na ang bagong phone daw ni AFAM ay nagka-problema. Hindi daw alam kung kailan ito makukuha sa shop dahil holiday. At sabi ko naman hihintayin ko na lang ang tawag niya. Pero madam, na-shock po ako nung nag-chat uli ang kapatid ni AFAM at sinabing, sorry kung may bad news. Nagka-problema daw pala ang kapatid niya dahil sa taxes. May hearing sila ngayong January 16. Na-shock naman ako madam kung bakit nagkaganon. Kaya pala hindi na siya makachat dahil nasa pulis pala ang phone ni AFAM at need daw itong i-keep for investigation. Madam Native Filipina, kung kailan okay na ang lahat, okay na ang rent at nakakuha na rin siya ng plane ticket papuntang Pilipinas ngayong January 19 ay tsaka naman nagka-problema. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi ko man lang matanong o makausap si AFAM kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Sana po mabigyan niyo ako ng payo about this kasi kinakabahan po ako. So mga madam, hindi nabasa agad ang message ni sender so nag-update siya kahapon. Sabi niya, nasa Ireland po ang brother niya madam at pupunta daw siya kay AFAM. Nag-book na po siya papuntang London kung saan nakatira ang brother niyang si AFAM ko. Hindi kasi makatawag sa akin si AFAM dahil wala daw phone. Kaya baka mamaya makausap ko na si AFAM dahil pahihiramin daw niya ng phone. Sana madam maging okay kaagad ang lahat para makapunta siya dahil sayang po ang binayad niya at pinabook niyang apartment. So fast forward Madam Native Filipina, nakausap ko na nga po si AFAM.
hindi na daw talaga siya matutuloy. Dahil nga sa taxes na hindi inasikaso ng accountant niya. Gusto niyang ipa-refund na lang ang rent ng apartment kaso hindi nag-agree ang owner ng apartment dahil may policy daw. Magandang araw sa iyo, Madam Letter Sender, at salamat sa kwentong ibinahagi mo. Sa totoo lang, hindi ako kumbinsido sa mga palusot ni Afam. Pati mga kapatid niya, dinadamay niya sa kasinungalingan. For me ha, kasinungalingan. Akalain mo, yung unang dahilan ay nasa shop ang bagong phone kasi nasira. Next naman, may hearing pala dahil sa tax na hindi inasikaso ng accountant niya. At kinuha pa ng pulis for investigation ang cellphone niya. Ano ba talaga ang totoo doon? Niloloko ka yata eh. Hindi ako kumbinsido, madam ha, I'm sorry. Ganito na lang ha. Timing na experience ng asawa ko by the end of 2024 ang magka-problema sa tax. Dahil may business siya, tapos meron ding hindi binayaran yung accountant niya patungkol sa tax niya. Pero hindi naman kinuha ang phone niya for investigation. Hindi ko naman sinabi na magkapareha sa Finland at sa UK. Sinasabi ko lang, sinishare ko lang ang karanasan ng asawa ko. Kasi madam, makikita naman yan sa system, no? Ang pasok at labas ng pera at kung may tax bang hindi nabayaran, no? So, ang nangyari pala mga madam, hindi naman siya kinulong. Hindi kinulong ang asawa ko. Pinagbayad lang siya ng malaki as penalty. You wanna know how much? Nasa 18,000 euro lang naman. Sobrang sakit. Katangahan kasi ng accountant niya, no? Sobrang laki ng nawala sa asawa ko by the end of 2024. Kaya kayo, kung may business kayo, piliin yung mabuti yung i-hire yung accountant para hindi kayo magka-trouble, no? Dapat ang accountant nyo reliable. Sabi ko pa nga sa asawa ko is try to settle at sabihin kasalanan ng accountant. Pero ayaw niya kasi may obligasyon din daw siyang mag-check kung nabayaran na ba lahat, no? So, ito na nga, hinayaan na lang. So, Madam Letter Sender, I was thinking, no? Thinking ko lang to, no? Na baka nasa kulungan si Afam mo for some deeper reason na hindi niya masabi sa'yo. At hindi ko rin matukoy or masabi kung ano. Basta may idea ako sa isip ko pero ayaw kong sabihin. Kayo mga madam, ano bang nasa isip nyo? Kasi medyo naghihinala talaga akong kakaiba eh. Kasi bakit kailangan pang kunin yung cellphone niya? Sino bang taga-UK dyan mga madam? Ganito ba talaga ang mangyayari kapag nagka-problema ka sa tax? Madam Letter Sender, kung wala yan sa kulungan, imposible naman na wala siyang ibang gadget sa bahay niya. Like computer or iPad to contact you. Or manghiram ng phone sa mga friends at maybe kapitbahay niya. Na-contact niya nga yung brother at sister niya, di ba? So, why not nung nasa kanya pa yung phone na hiniram niya, edi sana pati ikaw, sinabay na pinaalam kung anong nangyayari sa kanya. Sablay ang diskarte niya. May pasabi-sabi pa siyang hindi makalagin sa account. Tapos, narong send lang pala kapatid niya. Sinong niloko niya? Hindi niya kamo alam kung nasaan si Afam, di ba? Sablay sender. Kalokohan yan. Sa tingin mo, kung simpleng kaso lang yan, ta-travel ba talaga ang brother niya agad-agad? Kaya, naiisip ko, baka talagang nasa kulungan. Siyempre, sa edad ni Afam, 74 na siya. So, matanda na rin yung kapatid niya, no? Madam Letter Sender, baka drama lang lahat ng yan. Baka meron siyang nalaman tungkol sa'yo or something, kaya gumagawa siya ng mga dahilan para hindi makapunta. May patanong-tanong pa kung nag-away kayo. Baka naman meron sender, hindi mo ba naaalala? Madam Letter Sender, may isa pa akong tanong. Sino ba ang nag-book nung matutuluyan yung apartment? Ikaw ba o siya? Kasi kung siya, edi alam niya kung may ganoon bang policy na napagkasunduan. At kung ikaw naman ang nag-book, syempre ikaw, alam mo dapat yan na no cancellation. Basahin mo madam kung may agreement ba talaga or mayroon ba talagang ganung policy. Paano ba binayaran yon? Cash ba? Usapang tao to tao or binook online? Hindi ko kasi matukoy kung ano talaga, kaya hindi din ako sigurado kung ano ba talaga. Kaya next time mga madam dami, no, kung magbubook man lang kayo, siguraduhin nyo na merong cancellation or refund policy. Huwag nyong babayaran kaagad yung property. Kasi hindi natin alam, baka magka-aberya sa biyahe, hindi matuloy ang plano. No? So dapat, kung magbubook man kayo online, dapat ano na lang, pay upon arrival sa property. Ganun. Mabuti na yung wais para hindi malugi at hindi magsayang ng pera. Ngayon, Madam Letter Sender, wala kang kasalanan ha, kaya huwag kang kabahan. Kung ayaw at walang pag-asa na ma-cancel at ma-refund yung binayad, edi mas mabuti pa, tirhan nyo na lang ng anak mo at ng pamilya mo. Just like a vacation na lang, kesa naman masayang lang talaga yung pera. Or pwede naman din madam, no? I-post mo na lang, baka sakaling may mga ilangan, para at least may balik. So kahit saan doon sender, diskartehan mo na lang. One other option is to talk to your AFAM, na baka naman may idea siya kung kailan matatapos ang problema niya. And then try to negotiate the owner, kung at least pwede bang ma-move yung month, date, or even year since ayaw niyang mag-refund ng pera. Sender, kung ako sa'yo, baka hindi maniwala ang AFAM mo na ayaw mag-refund. So mas mabuti pa, ipakausap mo sa kanya yung owner mismo at doon siya magreklamo. Kung walang epekto, edi ayun, isuggest mo kay AFAM mo kung ano yung nasa isip mo. Kung titirhan nyo ba or ipaparenta nyo sa iba, baka sakaling makahanap ka. Pag-usapan nyo lang ni AFAM yan. Basta sender, sabihin mo kay AFAM mo,
na para magkausap kayo palagi, bili na lang siya ng bagong cellphone niya. Ganun lang naman kabilis solusyonan ang problema niya. Communication lang, 'di ba? Cellphone lang ang nawala sa kanya, hindi yung memory niya.